Ola from Barcelona. Today, ipapakita ko sa inyo ang isang napakalaking flower festival na ginaganap every year sa Girona, Catalonia, Spain. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo na ang buhay ay di lang puro pasyal. Kailangan din natin kumayod para meron tayong pangpasyal. Mag-almusal muna tayo kasi it's going to be a very long day. Nag-fried lang ako ng itlog. Gagawa tayo ng sandwich. Avocado, fresh cheese at fried egg. Dinagdagan ko lang ng cream cheese at tinapay at syempre tabasco, pampagising. Perfect na perfect para sa ating kape. Lately, medyo na-obsess ako sa kape na to. Inaraw-araw ko na. Parang lasang mocha, hint of chocolate, tapos ang nakakatuwa, meron pa siyang dahon-dahon sa loob. Binasa ko tuloy yung ingredients. Meron daw seaweed, moringa, mushroom, guyabano leaf, mangosteen, aloe vera, etc. Pwede pala to. Nasarang kangkong. May kape ka na, may salad ka pa. Kung gusto nyo rin matikman, ito sa kanya at sa Pilipinas ko nakuha ang kape na to. Friday today, walang pasok ang mga bata, so naisipan ko makipag-banding sa kanila. Pero magpaalam muna tayo kay Mr. at silipin natin kung anong ginagawa niya. Every Friday, maaamoy mo ang chocolate sa loob ng shop. Ito kasi ang araw na gumagawa sa shop Jaume ng cakes. Tuwing weekend kasi mabenta ang mga cakes dito sa shop namin. Ito ang tinatawag nilang Bismarck, brioche cake na may almond sa labas. Papahida ng krema, egg yolk, milk, lemon at cinnamon yan. Tapos bubudbura ng asukal at susunugin ng konti ni Chef Jaume para mag-caramelize yung sugar. Shoutout nga pala sa masusugid kong follower na si Amy at Marilyn Torrejas. Andito naman kami ng mga anak ko sa sulok-sulok at nanonood. After na makaramelize yung sugar, papalamanan ito ng homemade whipped cream. Tapos bubudbura ng powdered sugar sa labas. Tapos yan, pwede na natin siyang ibenta. Ito yung mga typical cakes na meron kami sa shop. Lahat talaga made with love. And hate na rin kasi nakasiklib na naman yung baker namin. Kaya dito lang makasama si Mr. sa pag-ubanding namin. Dito naman sa kabilang sulok, ay busy-busy naman itong hipag ko. May catering daw siya today. Gusto ko nga tumulong kaya alam, makukulit tong mga alaga ko. Kaya naisipan ko na lang umalis para di na sila maistorbo. Bago nga kami umattend ng flower festival sa Girona, ay kailangan ko munang i-entertain ng mga anak ko habang hinihintay kong matapos sa trabaho si Mr. So buong umaga nga kaming akyat baba sa bus, naubos na nga barya ko. Naisip ko nga, dadayo pa ba kami ng Disneyland kung dito pa lang sa bus, ay masayang-masaya ng mga anak ko. Nag-window shopping at nag-lunch na rin kaming tatlo at inispoil ko ng konti itong mga bagets ko. Mababait naman kasi talaga silang kasama. Sigaw dito, away doon. So deserving naman talaga. Ayan, lumabas na si Mr. Nagpalit na nga kami ng damit at dumiretso na nga sa Girona. Nung nasa daan nga kami, biglang umulan. Lakas, pero buti na lang medyo kumalmang panahon nung nakarating na kami sa Girona. Naghintay lang kami ng 5 minutes sa kotse to make sure na hindi kami mababasa. Isinama na rin namin ang pinaka-close friend namin sa tour na to. Every year, binibisita namin ang Flower Festival ng Girona. Kasi talagang na-amaze ako nung first time kong nakita ito. Ang Girona Flower Festival, tinatawag nila ditong Temps de Flors. In English, Time of Flowers. It is an annual celebration. As in, every year nagtatransform ang city na para kang nasa movie ni Alice in Wonderland. Yung mga historic streets, buildings, mga patios, and yung pinaka-landmarks ng Girona ay makikita mong punong-puno ng bulaklak. Usually, the celebration lasts about 8 to 9 days, around first weeks of May. Para na rin siyang celebration to welcome spring and giving importance sa ating nature. So yung tip ko na maibibigay sa inyo if you are planning to visit Girona to see this festival is to come on the first days para mas fresh na fresh pa yung bulaklak, para maamoy mo na rin ang kanilang halimuyak. At mas okay kung weekdays kang pupunta, avoid weekends. Kung ayaw mo makita ang sarili mong nakikipag-away para makakuha ng table sa restaurant. So as you wander through the streets of Girona, may encounter mong ilang breathtaking flower displays. Mapapawaw ka na lang talaga, kaliwat kanan. Napansin ko rin na pati mga balconies, mga bintana ng mga bahay-bahay dito ay nagpa-participate din. Huminto muna kami, nag-crepe kasi medyo gutom na naman ang mga anak ko. Kung gusto mo talaga makita ang mas bigating floral arrangements, huwag mong palalagpasin ang mga historical landmarks nila dito. Like the cathedral, yung mga ancient walls nila dito. Actually, kahit walang flower festival, worth ng bisita sa Girona kasi naman talagang maganda at mayaman sa history ng lugar na ito. Bonus na lang yung mga bulaklak sa daan. Eto, nabanggit ko na to sa ilang vlogs ko about Girona. Huwag na kayo magdala ng stroller kung ayaw nyo mapagaya sa amin ni Mr. Avoid wearing pointed heels kasi pagtitinginan kayo ng mga tao dito. Kasi kung nakikita nyo, yung daan dito talagang mabato. Wear comfortable shoes kasi mapapalakad kayo ng bongga dito. Paano nga ba nagsimula ang Flower Festival na ito? Noong 1954, mayroong isang group na kababaihan na adik sa bulaklak at halaman. Nagkataon na negosyante rin sila. Isang araw, naisip nilang ipakita ang talent nila sa flower arrangements at displays, kaya nag-organize sila ng flower exhibition sa City Theater ng Girona. Nagulat ang mga lola nyo kasi sobrang naging successful ang una nilang exhibition. So sabi nila, okay, try ulit natin next year. Doon naman tayo sa library kasi mas malaki yung lugar. Mas kakasya na siguro yung mga guests natin doon. Naku, successful ulit at kailangan na nila ng mas
mas malaki pang space. So palipat-lipat sila every year. Sinubukan din nila sa simbahan, sa malaking katedral ng Girona, pero every year mas dumarami ang tao na gustong makita at maamoy ang mahahalimuyak nilang bulaklak. Every year padami rin ang padami ang associations na gustong tumulong at mag-participate sa festival. By 1992, finally na-realize ng gobyerno ng Girona kailangan na nila mag-take over sa festival. Halos 38 years din yun ha. Ang tagal nila matauhan. Ayun nga sa wakas, na-realize ng gobyerno importansya ng flower festival sa city nila. Kasi nag-boom ang tourism, so maraming local business ang nasuportahan. And bukod doon, nabigyan sila ng pride at mas naging united ang mga residents ng Girona. Gusto din nila nabigyan tayo ng message at lesson through this festival. Gusto nila magkaroon tayo ng deeper appreciation sa ating nature at para makita natin ang importansya na alagaan natin ang ating environment. So simula nga na nag-take over ng gobyerno sa festival na ito, ay makikita na natin ang mga bulaklak sa bawat sulok ng city ng Girona. Sa loob at labas ng simbahan, pati mga restaurants, shops, punong-puno at lahat nagpa-participate. Kahit ikaw pwede ka ring sumali. Ang alam ko competitions to. Kaya kung napapansin nyo, merong mga numbers sa bawat flower displays. Ano ang premyo? Hindi ko alam. Pero narinig ko, pera. Makasali kaya next year. Bukod sa visual spectacle ng mga Bulacan ay pwede mo rin ma-enjoy ang live music performances. May dance shows, theatrical events na nag-a-add sa festive atmosphere. Basta check mo lang ang schedule ng mga ganito. Usually weekends meron. Kilala rin ng Girona pagdating sa Squeeze It Cuisine. Ito nanggalang karamihan sa best shops in the world. Kaya wag mo na rin palagpasin ang mga best restaurants nila dito kung kaya pa ng budget mo. Ako, nagpakasala lang ako sa isang chef na nag-aaral dito para everyday afford kong kumain ng Squeeze It food. May banyo din nga pala dito kung nawiwiwi ka na sa buong araw mong paglalakad. This year, 2024, medyo napansin ko na nabawasan ng konti yung flower displays. Kasi kung i-compare ko sa mga nakaraang taon, talagang bonggang-bongga. Pero dahil daw sa climate change at dryness ng bansang Spain this year, ay kailangan nilang mag-adjust. Hindi namin naikot lahat, siguro kalahati lang nakita namin. Medyo late na kasi kami nakarating at napagod na rin ang mga bata. Open ito until 12 midnight, kaya kahit gabi na, makikita mo pa rin ang mga displays kasi marami namang ilaw. So yun lang guys ang video natin for today. Nag-dinner na rin kami sa isang Indian restaurant. Ang sarap, i-recommend ko sa inyo. Huwag nyo na rin kalimutang i-check yung ilang travel vlogs ko kung nagpaplano kayong pumunta ng Spain. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod. Adios!